Itinaboy ako ni Damian na parang maruming basahan sa gitna ng delubyo, habang si Clara, ang ahas na nagnakaw ng aking buhay, ay nakangisi sa loob ng mansyong dapat ay sa akin. "You are just a piece of trash, Leora," ang huling salitang dumurog sa akin. Pero hindi nila alam, hawak ko ang katotohanang yayanig sa kanilang mundo. Sino nga ba ang tunay na Reyna? Huwag mong dungisan ang sahig ng opisina ko ng maruming tubig mula sa basahan mong damit. "You are fired, Leora. Umalis ka na bago ko patawagin ang security para kaladkarin ka palabas na parang ligaw na aso." Ang boses ni Damian Alcantara ay kasing lamig ng hanging dala ng hanging habagat sa labas. Walang bahid ng awa ang kanyang mga mata habang nakatingin sa nanginginig na anyo ni Leora. Nakatayo ang dalaga sa gitna ng marangyang silid, basang-basa ang suot na uniforme, at tila isang mantsa sa perpektong kinang ng semento at salamin. Sa kanyang paanan, nakalapag ang isang kahon ng pagkain. Upang mapanatiling tuyo at mainit ang pagkaing iyon para sa tanghalian ng CEO, hinubad ni Leora ang kanyang tanging jacket para ibalot dito. Siya ang nabasa, siya ang naugom sa ginaw, at siya ang nagtiis sa hapdi ng ulan sa kanyang balat habang binabaybay ang baha gamit ang kanyang lumang motorsiklo. Ngunit ang lahat ng sakripisyong iyon ay tinumbasan lamang ng isang mapangmaliit na tingin. Nanigas ang mga daliri ni Leora. Nararamdaman niya ang bawat patak ng tubig na bumabagsak mula sa kanyang buhok patungo sa kanyang pisngi, tila mga luhang hindi niya kayang ilabas. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Gusto niyang magpaliwanag, gusto niyang sabihin kailangan niya ang trabahong ito dahil wala na silang pambili ng gamot ng kanyang nanay Rosa. Ngunit ang bawat salitang binitawan ni Damian ay tila mga palasong tumitimo sa kanyang dibdib. Dahan-dahang dinudurog ang natitira niyang dangal. "Sir, sandali lang po. Kailangan ko lang po ang pirma niyo para sa delivery na to." Halos pabulong na wika ni Leora. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa hapdi ng insultong tinanggap. Isang matunog na tawa ang pumailan lang sa silid. Mula sa likuran ni Damian, lumabas ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling sutla. Si Clara Monteverde. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kagwapuhan, ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay sumasapaw sa amoy ng ulan at pawis ni Leora. "Oh my God, Damian, bakit hinahayaan mong pumasok ang mga ganitong uri ng tao rito? Look at her, she's literally dripping dirt on your carpet." Maarteng wika ni Clara. Tumingin siya kay Leora na may halong pandidiri, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay may kislap ng tagumpay. "Isuot mo na lang kaya ang maskara mo, delivery girl? Baka sakaling hindi masyadong masakit sa mata ang makita ang pagmumukha mo." Hindi nakakilos si Leora nang lumapit si Clara at sadyang itulak ang kahon ng pagkain gamit ang dulo ng kanyang pointed heels. Tumilapon ang laman nito sa sahig. Ang pagkaing pinaghirapan ni Leorang protektahan ay naging basura na sa isang iglap. Ang sakit ay hindi na lamang nasa kanyang balat. Ito ay nasa kanyang kalooban, isang malalim at mahapdi na sugat na unti-unting kumakalat. Pakiramdam ni Leora ay nawawalan siya ng hangin. Ang mga gamit sa paligid niya ay tila lumalabo, at ang tanging malinaw na lang ay ang malupit na ngiti ni Clara at ang malamig na mukha ni Damian. Sa gitna ng katahimikang puno ng pangungutya, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng telepono ni Leora sa loob ng kanyang basang bulsa. Sa pagmamadali, kinuha niya ito at sinagot. "Hello, Leora, anak, kailangan mong pumunta rito sa ospital. Ang nanay Rosa mo biglang nawalan ng malay. Hindi siya tinatanggap sa emergency room dahil kailangan ng deposit." Ang boses sa kabilang linya ay puno ng takot. Tumingin si Leora kay Damian, umaasa sa huling pagkakataon na makikita nito ang kanyang paghihirap. Ngunit tumalikod na ang lalaki, tila isang basura na tapos na niyang itapon. Habang naglalakad palabas ng gusali patungo sa hagupit ng ulan, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Leora sa gitna ng kanyang pagkawasak. Hanggang kailan kailangang magbayad ng isang taong walang sala para sa kasalanang hindi naman niya ginawa? Kailan makikita ng langit ang mga luhang pilit na itinago sa gitna ng malakas na unos? "Pasensya na po, miss, pero hindi namin maaaring simulan ang operasyon hanggat hindi nababayaran ang kalahati ng deposit. Policy po ito ng ospital." Ang mga salitang ito mula sa kahera ay tila isang hatol ng kamatayan na dumaing sa pandinig ni Leora. Nakatayo siya sa harap ng glass window, nanginginig ang mga kamay, habang hawak ang kanyang basang pitaka. Sa loob nito ay may ilang daang piso lamang.
ang natitirang barya mula sa kanyang huling sahod na hindi sapat kahit pambili ng isang bote ng oxygen. Nagmamakaawa po ako. Kakasisante ko lang po ngayon pero gagawa ako ng paraan. Parang awa nyo na, huwag nyo munang pabayaan ang nanay ko. Pagsusumamo ni Leora. Ang kanyang boses ay basag, puno ng desperation na sapat na sana para palambutin ang puso ng kahit sinong makakarinig. Ngunit ang kahera ay tumingin lamang sa kanya nang may halong pagod at kawalang pakialam bago muling ibinaling ang atensyon sa computer screen. Tumakbo si Leora patungo sa silid kung nasaan si Nanay Rosa. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin ng ospital ay tila sumasakal sa kanya. Sa loob ng puting silid, nakita niya ang kanyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanya sa kabila ng kahirapan, ang tanging taong tumanggap sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Ang mukha ni Nanay Rosa ay maputla na. Ang bawat paghinga ay tila isang mabigat na pakikipaglaban sa tadhana. Lumapit si Leora at hinawakan ang kulubot at malamig na kamay ng ina. Ma, nandito na ako. Huwag mo akong iiwan, please. Lalaban tayo, di ba? Bulong niya habang ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos, pumapatak sa puting kumot na tila mga marka ng kanyang pagkatalo. Dahan-dahang iminulat ni Nanay Rosa ang kanyang mga mata. May isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiting puno ng pagmamahal na tila nagbibigay ng huling liwanag sa madilim na mundo ni Leora. Gamit ang natitirang lakas, kinapa ni Nanay Rosa ang ilalim ng kanyang unan at inilabas ang isang maliit at lumang telang balot. Leora, anak, halos hindi marinig na bulong ng matanda. Ang oras ko ay malapit na, pero bago ako umalis kailangang malaman mo, hindi ka taga rito sa mundong kinagisnan natin. Hindi ka anak ng isang katulong o ng isang mahirap. Napatigil ang paghikbi ni Leora. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis sa kaba. Binuksan ni Nanay Rosa ang tela, at doon ay kumislap ang isang lumang bilyete na gawa sa maitim na kahoy. May mga ukit ng kakaibang disenyo na tila isang simbolo ng isang marangal na angkan. Sa loob nito ay may nakaukit na maliit na pangalan, Santilan. Natagpuan kita sa gitna ng isang aksidente, bata ka pa noon. Ang bileteng ito at ang sobrang basang-basa sa bag mo, yan ang magbabalik sa iyo sa tunay mong tahanan. Hiningal na wika ni Nanay Rosa. Huwag mong hayaang tapakan nila ang dangal mo, anak. Isa kang santiyan. Karapatan mo ang mabuhay ng may dignidad. Kasabay ng huling buntong hininga, dahan-dahang lumaylay ang kamay ni Nanay Rosa. Ang mahabang tunog mula sa monitor ay naghudyat ng paghinto ng kanyang paghinga. Isang tunog na tila nagpunit sa kaluluwa ni Leora. Ma, Nanay Rosa, huwag! Gising po! Ang palahaw ni Leora ay umalingaw-ngaw sa buong koridor ng ospital, isang sigaw ng pait na walang makakatumbas. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang katahimikan ng kamatayan at ang malakas na buhos ng ulan sa labas ng bintana. Pagkalipas ng 2 araw, sa ilalim ng madilim na langit, inilibing si Nanay Rosa sa isang masikip at payak na sementeryo. Walang malaking seremonya, walang maraming bulaklak. Si Leora lang ang nakatayo roon, yakap ang kanyang sarili, habang ang putik ay kumakapit sa kanyang luma at itim na damit. Hawak niya ng mahigpit ang kahoy na bilyete sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kaamuan, ay mayroon ng bagong ningas, isang ningas ng determination na hindi na muling mapapatay ng kahit anong unos. Hindi napansin ni Leora na sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, ay may isang itim na sasakyan na nakaparada. Isang lalaking naka-Amerikana ang nakatayo sa labas nito, nakatitig sa kanya mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kasagutan sa isang matagal nang nawawalang palaisipan. Sino ang lalaking ito? At bakit tila ang bawat galaw ni Leora ay binabantayan ng mga matang puno ng misteryo? Hindi mo alam kung gaano ko katagal na hinintay ang sandaling ito, Damian. Sa wakas, ang nawawalang piraso ng aking pagkatao ay nabuo na. Pakiramdam ko, muli akong isinilang sa tahanang ito. Ang boses ni Clara Monteverde ay puno ng tamis at peking kagalakan habang nakasandal siya sa balikat ni Damian Alcantara. Nakatayo sila sa gitna ng malawak na garden ng mansyon, napapalibutan ng mga kumukutitap na ilaw at mga mamahaling dekorasyon para sa isang espesyal na pagdiriwang. Ang bawat salita niya ay tila isang maingat na inihandang kanta. Idinisenyo upang paamuhin ang pusong dati ay matigas. Habang hinahaplos ni Damian ang buhok ni Clara, tila malayo ang kanyang iniisip.
Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, tila pilit na itinataboy ang isang alaala. Ang imahe ng isang babaeng basang-basa sa ulan, na may mga matang puno ng sugat na hindi niya maipaliwanag. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang isipang iyon. Naniniwala siya sa kanyang harapan. Naniniwala siya na si Clara ang nawawalang tagapagmana ng pamilya Santillan. You deserve this, Clara. After everything you've been through, being lost for so many years, I'm just glad na ako ang nakahanap sa'yo, tugon ni Damian. Ang kanyang boses ay may halong proteksyon, ang boses ng isang lalaking naniniwalang ginagawa niya ang tama. Ngunit sa likod ng mga yakap ni Clara, ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pag-ibig. Sa halip, ito ay puno ng kalkulasyon. You know, Damian, pagsisimula muli ni Clara, ang kanyang tono ay biglang naging malungkot at mapanlinlang. Natatakot pa rin ako, lalo na nung nakita ko yung delivery girl sa opisina mo. She looked at me as if she wanted to steal my life. People like her, they are so desperate, they would do anything to get close to wealth like yours. Ito ang sining ng gaslighting ni Clara. Ang gawing masama ang biktima sa mga mata ng kanyang tagapagtanggol. Nilalason niya ang isipan ni Damian. Tinitiyak na kung sakali mang magpakita muli si Leora, ang tanging makikita ni Damian ay isang mapagsamantalang kaaway. Don't worry about her, she's gone. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakalapit pa sa atin. Maring sagot ni Damian, ang kanyang kamao ay dahan-dahang humigpit sa galit na itinanim ni Clara. Biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng mansyon at lumabas ang isang matandang babae na may tindig na kasing tigas ng bato at kasing ningning ng diamante. Si Doña Esmeralda Alcantara. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila nagbibigay ng babala. Ang kanyang mga mata na marami nang nakitang panlilinlang sa loob ng maraming dekada ay dumapo kay Clara ng may kakaibang lamig. The celebration is starting, Damian, but let us not be too hasty in celebrating a crown that hasn't been fully verified. Ang boses ng Donya ay malalim at puno ng autoridad. Naramdaman ni Clara ang biglang paglamig ng kanyang mga palad. Doña Esmeralda, I thought my presence here was enough proof. The documents my family provided. Documents can be printed, my dear, but blood never lies. Putol ng Donya sa kanyang sinasabi. I have arranged for a trusted doctor to visit tomorrow morning. We will have a formal DNA test to compare your profile with the Santillan lineage records we keep. This is not just about family, this is about the Santillan Empire. Tila tumigil ang mundo ni Clara. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw, at ang marangyang party na kanina lang ay tila paraiso, ay biglang naging isang bitag. Alam niya ang katotohanan. Alam niyang sa oras na pumasok ang karayom sa kanyang balat, ang lahat ng marangyang buhay na ninakaw niya ay maglalaho na parang bula. Habang pilit nang ngumingiti si Clara para itago ang kanyang panginginig, sa kabilang panig ng lungsod, nakatayo si Leora sa harap ng isang salamin sa kanyang maliit at madilim na paupahan. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na damit, at sa kanyang braso ay mahigpit na nakakapit ang kahoy na bilyete. Ang bawat ukit sa kahoy ay tila nagpapaalala sa kanya ng hapdi ng ulan at ng huling hininga ni Nanay Rosa. Bukas, bulong ni Leora sa sarili, ang kanyang reflection sa salamin ay hindi na ang maamong delivery girl, kundi ang isang babaeng handang bawiin ang lahat. Bukas, papasok ako sa mundo nyo at sisiguraduhin kong mararamdaman nyo ang bawat sakit na ibinigay nyo sa akin. Isang mabilis na pagkatok sa kanyang pinto ang bumasag sa katahimikan. Nang buksan ito ni Leora, isang lalaking nakauniforme ng Alcantara Security ang nakatayo roon, may hawak na isang sobreng may selyo ng mansyon. Huwag kang tumingin ng diretso sa mga amo, panatilihing nakayuko ang ulo, at siguraduhing walang maiiwang kahit isang bakas ng dumi sa bawat sulok na madadaanan mo. Dito sa Mansion Alcantara, ang mga katulong ay parang hangin. Nararamdaman ang serbisyo pero hindi dapat nakikita ang presensya. Ang pink mo as tagubilin yung mayordoma ay tila mga latay sa pandinig ni Leora habang naglalakad siya sa mahabang koridor ng mga katulong. Nakasuot siya ng isang simpleng uniformeng asul. Ang kanyang buhok ay mahigpit na nakatali at ang isang malaking puting face mask ay tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Ang sobreng natanggap niya kagabi ay mula kay Mang Pedro, ang matapat na hardinero ni Nanay Rosa noon na ngayoy nagtatrabaho sa mga Alcantara. Siya ang gumawa ng paraan para makapasok si Leora bilang isa sa mga extra cleaner para sa gaganaping malaking piging.
Habang hinahawakan ni Leora ang basahan at timba, dahan-dahang humakbang ang kanyang mga paa sa malamig na marmol ng main hall. Huminto ang kanyang mundo nang tumingala siya sa dambuhalang hagdanan. Ang bawat ukit sa kahoy, ang bawat disenyo ng chandelier ay tila bumubulong sa kanyang alaala. Dito siya naglaro noong bata pa siya. Dito siya huling binuhat ng kanyang ama bago ang trahedyang nagpabago sa lahat. Ito ang kanyang tahanan, ngunit ngayon, nakatayo siya rito bilang isang estranghero na binabayaran para linisin ang sarili niyang inheritance. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay tila isang karayom na dahan-dahang tumutusok sa bawat tibok ng kanyang puso. Masakit makitang ang mga alaala ng kanyang pamilya ay ngayoy pinaliligiran ng mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Hey you, yung bago! Isang matinis na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Nanigas si Leora nang makita si Clara Monteverde na pababa ng hagdan, suot ang isang mamahaling silk robe. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kayabangan. Tila ba sa kanya ang buong mundo? Bakit ka nakatitig sa painting na yan? Do you think a person like you can understand art? Tapusin mo na yung ginagawa mo at dumaan ka sa kwarto ko. May mga kailangang itapon na basura doon at ayaw kong makakita ng kahit isang hibla ng buhok sa sahig ko. Do you understand? Mataray na utos ni Clara. Hindi man lang nito namukhaan ang babaeng tinapakan niya ang kamay sa ulan noong nakaraang araw. Dahil para sa kanya, ang mga mababang uri ay walang mukha na dapat tandaan. Oo po ma'am, pabulong na sagot ni Leora. Pilit na ibinababa ang kanyang paningin. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa. Diretsong nakahawak sa kahoy na bilyete, na tila ito ang kanyang tanging sandata. Good, bilisan mo dahil darating ang mapapangasawa ko. I don't want any eyesores when Damian arrives. Dagdag ni Clara bago tumalikod ng may halong pangingisay. Habang naglilinis si Leora sa tapat ng silid ni Damian, narinig niya ang mabibigat na hakbang sa koridor. Hindi siya nakagalaw. Ang amoy ng pamilyar na pabango, isang halo ng sandalwood at lamig ng ulan, ay pumuno sa hangin. Si Damian. Huminto si Damian Alcantara sa likuran ni Leora. May kakaibang pakiramdam na dumaloy sa kanyang sistema, isang pakiramdam ng pamilyaridad na hindi niya maipaliwanag. Tinitigan niya ang likod ng babaeng nakayuko at masugid na nagpupunas ng dingding. May kung anong lungkot sa tindig nito na tila ba humihingi ng tulong ng walang salita. Bago ka ba rito? Tanong ni Damian, ang kanyang boses ay mas malalim at mas seryoso kaysa sa karaniwan. Hindi sumagot si Leora. Natatakot siyang sa oras na bumuka ang kanyang bibig, ay luhang masagana ang lumabas sa halip na mga salita. Tumango lamang siya ng bahagya, nananatiling nakatalikod. Make sure you do your job well. This house has no room for mistakes. Malamig na wika ni Damian, bagaman may bahid ng pag-alinlangan sa kanyang tono bago siya tuluyang pumasok sa kanyang opisina. Nang matiyak na wala ng tao, dahan-dahang pumasok si Leora sa silid ni Clara na kanina pa bukas ang pinto. Ito ang kanyang pagkakataon. Alam niyang dito itinatago ni Clara ang mga ninakaw na dokumento at ang lihim ng pamilya Monteverde. Sa bawat pagbukas niya ng mga drawer, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa kaba. Hanggang sa naramdaman ng kanyang mga daliri, ang isang matigas na bagay sa ilalim ng isang mamahaling alahas. Isang luma at basang sobre, ang sobreng naglalaman ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ngunit bago pa man niya ito makuha, narinig niya ang pag-ikot ng doorknob. Sabi ko na nga ba, may kung anong kakaiba sa'yo? Ang boses ni Clara ay puno ng kamandag. Habang nakatayo ito sa pinto, bitbit ang isang baso ng alak. Anong ginagawa mo sa mga gamit ko, magnanakaw? Ang mga mata ni Clara ay nanlilisik. At sa sandaling iyon, ang maskara ni Leora ay tila hindi sapat para itago ang nagbabagang galit sa kanyang mga mata. Sino ang tunay na magnanakaw? At sa gitna ng silid na puno ng kasinungalingan, mayroon pa bang puwang para sa katotohanan? Huwag mong subukang idikit ang marurumi mong kamay sa mga gamit ko. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Ang mga katulad mong galing sa lansangan, amoy na amoy ko ang baho ng pagnanakaw. Ang boses ni Clara ay matinis at puno ng pangungutya habang mabilis siyang lumapit kay Leora. Malakas niyang itinulak ang balikat ng dalaga, dahilan upang mapaatras si Leora at mabitawan ang basahang hawak. Ang sobrang kanina lamang ay nasa dulo na ng mga daliri ni Leora ay muling natakpan ng mga mamahaling hiyas ni Clara. Nililinis ko lang po ang ilalim ng inyong mesa, ma'am.
Iyon po ang utos sa akin. Pabulong na sagot ni Leora, pilit na pinatitigas ang kanyang boses sa kabila ng panginginig ng kanyang tuhod. Ang bawat salita ni Clara ay parang latay sa kanyang balat, isang pagpapaalala na sa bahay na ito, siya ay tinitingnan bilang isang kriminal sa halip na ang tunay na may-ari. Cleaning or searching? Don't you dare lie to me, guard. Kalad ka rin niyo ang babaeng ito. Anong nangyayari dito? Ang malamig at baritonong boses ni Damian ay pumutol sa sigaw ni Clara. Nakatayo siya sa pintuan, nakakunot ang noo habang tinitingnan ang kaguluhan sa loob ng silid. Mabilis na nagbago ang anyo ni Clara. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng peking takot at pagiging biktima sa loob lamang ng isang segundo. Oh, Damian, mabuti at nandito ka. Itong bagong katulong na ito, nahuli ko siyang kinakalkal ang mga drawer ko. I think she's trying to steal my jewelry, or worse, my documents. Sumbong ni Clara habang yumayakap sa braso ni Damian. Tumingin si Damian kay Leora. Nanatiling nakayuko ang dalaga, ngunit napansin ni Damian ang kanyang mga kamay. Mga kamay na puno ng kalyo mula sa hirap ng pagtatrabaho, ngunit malinis at maingat ang bawat galaw. May kung anong kumurot sa puso ni Damian. Isang pamilyar na pakiramdam na tila nakita na niya ang mga kamay na ito noon, na inaalagaan ng isang bagay na mahalaga. Magpaliwanag ka, utos ni Damian, bagaman ang kanyang boses ay hindi kasing lupit ng dati. Nagpupunas lamang po ako ng alikabok sa ilalim ng mga gamit, sir. Hindi ko po hangad ang kahit anong hindi sa akin, sagot ni Leora. Sa pagkakataong ito, tumingala siya ng bahagya. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa isang saglit, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Damian. Ang mga matang iyon, puno ng lungkot, dangal at isang lihim na tila humihingi ng katarungan. Umalis ka na, bumalik ka sa trabaho mo, sabi ni Damian kay Leora bago hinarap si Clara. Clara, baka nagkakamali ka lang. Hayaan na muna natin ang mayordoma ang mag-ayos nito. Nang makaalis si Leora, hindi mawala sa isip ni Damian ang tingin ng dalaga. Pagkalipas ng ilang oras, habang naglalakad siya sa garden para magpahangin, isang mahinang himig ang narinig niya mula sa malayo. Isang oyay, isang awit na tanging ang kanyang kababata lang ang nakakaalam. Ang awit na kinakanta sa kanya ni Leora noong mga bata pa sila sa ilalim ng ulan. Huminto si Damian sa tapat ng rose garden. Doon nakita niya si Leora na dahan-dahang nagdidilig ng mga halaman, hindi alam na may nakikinig sa kanya. Ang kanyang boses ay kasing lambot ng mahinang ihip ng hangin, puno ng pagmamahal na tila para sa isang taong matagal nang nawala. Ang himig na yon, bulong ni Damian sa sarili. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Saan mo natutunan ang awit na yan? Napalingon si Leora, ang gulat ay rumihistro sa kanyang mukha. Ngunit bago siya makasagot, lumitaw si Clara sa likuran ni Damian, ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata ay puno ng selos at panganib. Damian, pinapatawag ka ni Doña Esmeralda. Dumating na ang doktor para sa DNA test. Wika ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang babala. Tinitigan niya si Leora ng may malalim na puot, isang tingin na nagsasabing hindi siya titigil hanggat hindi nadudurog ang dalaga. Habang naglalakad palayo si Damian, naiwan si Leora na mag-isa sa dilim ng garden. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang bagyong papalapit. Alam niyang sa oras na lumabas ang resulta ng DNA test na pinike ni Clara, ang huling pagkakataon niya ay maaaring maglaho ng tuluyan. Saan kukuha ng lakas ang isang pusong pagod na sa pagtatago? At hanggang kailan mananatiling bulong lamang ang katotohanan sa gitna ng mga pasabog na kasinungalingan? Kahit maghapon ka pang kumanta sa ulan, hinding-hindi mo mababago ang katotohanang ikaw ay isang hamak na utusan lang. At sa oras na lumabas ang resulta ng DNA test na ito, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan kahit nasa kalsada. Ang boses ni Clara ay puno ng lason habang nakatayo siya sa harap ng salamin, hinahayaan si Leora na isuot sa kanya ang isang mamahaling kwintas. Ang kaibahan ng kanilang mga refleksyon ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Si Clara na kumikinang sa ginto, at si Leora na nakasuot ng kupas na uniforme. Ang mga mata ay nakayuko ngunit ang puso ay nag-aapoy. Bakit nanginginig ang mga kamay mo? Pangungutya ni Clara nang maramdaman ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Leora sa kanyang leeg. Natatakot ka ba? O baka naman nagsisimula mo nang ma-realize na tapos na ang laro mo? Hindi po ako natatakot sa katotohanan, ma'am. Pabulong ngunit matapang na sagot ni Leora. Ang katotohanan ay parang tubig. Kahit gaano mo piliting ibaon,
Lagi itong makakahanap ng daan para lumabas. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Leora. Sapat na para bumagsak ang kanyang face mask at tumama ang kanyang mukha sa dulo ng dressing table. Hindi sumigaw si Leora. Hindi siya umiyak. Dinama lamang niya ang hapdi sa kanyang balat. Isang pamilyar na sakit na mas lalong nagpatibay sa kanyang determinasyon. "Don't you ever use that tone with me!" Sigaw ni Clara. Ngunit bago pa man niya madagdagan ang kanyang pananakit, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Esmeralda. Kasunod ang isang doktor na may bitbit na medical kit. Ang silid ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Napansin ng matanda ang pamumula sa pisngi ni Leora, ngunit wala siyang sinabi. Sa halip ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Clara. "The doctor is here. Let's get this over with," mariing wika ni Doña Esmeralda. Habang kinukuha ng doktor ang sample ng dugo mula kay Clara, nakatayo si Leora sa isang sulok. Hawak ang kanyang basahan. Ang bawat patak ng dugo ni Clara na pumapasok sa maliit na bote ay tila isang hakbang palayo sa hustisya para kay Leora. Alam ni Leora na may nakahandang plano si Clara. Nakita niya kagabi ang pakikipag-usap nito sa isang estranghero sa labas ng mansyon. Nang matapos ang extraction, lumapit si Leora sa mesa para linisin ang mga kagamitang naiwan. Doon, sa isang mabilis na pagkakataon, nakita niya si Clara na palihim na may iniabot na maliit na sobre sa assistant ng doktor habang nakatalikod si Doña Esmeralda. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Kailangan niyang gumawa ng paraan. "Sir, may naiwan po kayong pirmahan sa labas." Biglang wika ni Leora, sadyang binasag ang katahimikan para makuha ang atensyon ng lahat. Sa gulat ng assistant, bahagyang nanginginig nitong naipasok ang sobre sa kanyang bulsa. Paglabas ng lahat, naiwan si Leora sa silid ni Doña Esmeralda upang tapusin ang paglilinis. Nang mapansin niyang mag-isa na lang ang matanda, lumapit siya rito nang may pag-iingat. "Doña Esmeralda, ang mga mata po ay maaaring maloko, pero ang damdamin ng isang lola ay hindi kailanman nagkakamali." Pabulong na wika ni Leora habang iniaabot ang isang baso ng tubig sa matanda. Huminto ang Donya at tinitigan ang mga kamay ni Leora. Sa unang pagkakataon, hinawakan ng matanda ang kamay ng dalaga, isang hawak na puno ng init at tila may kinikilalang enerhiya. Ito ang kanilang golden moment, ang tahimik na koneksyon ng tunay na magkadugo sa gitna ng isang bahay na puno ng mga impostor. "Bakit tila pamilyar ang haplos mo, iha?" tanong ng Donya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emotion. Ngunit bago pa makasagot si Leora, pumasok si Damian. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at pagdududa. "Leora, anong ginagawa mo rito? Bakit mo hinahawakan si Lola?" Agad na bumitiw si Leora at yumuko. "Paumanhin po, sir. May kinuha lang po akong dumi sa kanyang damit." Habang naglalakad palabas si Leora, narinig niya ang boses ni Clara mula sa pasilyo, tumatawa ng mapang-uyam. Alam ni Leora na ang resulta ng DNA test na lalabas bukas ay magpapatunay na si Clara ang tunay na santilan dahil nabili na nito ang katotohanan. Paano lalaban ang isang boses na walang nakikinig? At kung ang mismong siyensya ay nagagamit sa pandaraya, may pag-asa pa bang mabawi ni Leora ang kanyang pangalan bago ito tuluyang ibaon sa limot? Ang resulta ay positibo. Nagtutugma ang DNA ni Miss Clara Monteverde sa talaan ng pamilya Santillan. Ang boses ng doktor ay tila isang malakas na dagundong ng kulog na nagpatahimik sa buong sala ng mansyon. Para kay Leora, na nakatayo sa isang madilim na sulok habang hawak ang kanyang tray, ang bawat salitang iyon ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Ang katotohanan ay pinalitan ng isang pirasong papel na may selyo ng kasinungalingan. Isang matiling-tili ng kagalakan ang kumawala sa mga labi ni Clara. Agad siyang sumubsob sa dibdib ni Damian, nagpapanggap na umiiyak sa sobrang tuwa. "Damian, I knew it! Sa wakas, wala na silang masasabi sa akin. I am a Santillan. Hindi na ako ang batang nawawala at nag-iisa." Niyakap ni Damian si Clara, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa babaeng nasa kanyang bisig. Ang kanyang paningin ay nakatitig kay Leora. Nakita ni Damian kung paano namutla ang dalaga, kung paano dahan-dahang nanginig ang tray na hawak nito, at kung paano tila nawalan ng ningning ang mga mata nito na dati ay puno ng alab. May kung anong bahagi ng puso ni Damian ang tumangging maniwala sa papel, ngunit ano ang laban ng kanyang kutob sa siyensya. "Congratulations, Clara," mahinang wika ni Damian, bagaman ang kanyang tono ay walang buhay.
Lumapit si Clara kay Doña Esmeralda na nakaupo sa kanyang selyon at tila naging estatwa sa gulat. Lola, tanggap niyo na po ba ako? Apo niyo po ako, ang tunay na tagapagmana. Hindi sumagot ang Donya. Tumingin lamang siya sa resulta, pagkatapos ay kay Leora at muli kay Clara. May malalim na pagdududa sa kanyang mga mata, isang pagdududang tanging ang puso lang ang nakakaramdam, ngunit hindi maipaliwanag ng isip. Ngayong napatunayan na kung sino ako, biglang humarap si Clara kay Leora. Ang kanyang mukha ay nagbagong anyo, mula sa isang biktima tungo sa isang malupit na reyna. Sa tingin ko, panahon na para linisin ang bahay na ito mula sa mga basurang nagtatangkang magnakaw ng hindi sa kanila. Lumapit si Clara kay Leora at kinuha ang isang baso ng juice mula sa tray na hawak ng dalaga. Sa harap ng lahat, sadyang binitiwan ni Clara ang baso. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila hudyat ng simula ng impyerno para kay Leora. Ang orange juice ay tumalsik sa sapatos ni Clara at sa uniforme ni Leora. "Look what you did, napakabobo mo talaga," sigaw ni Clara. "Damian, look, sinadya niya akong basain dahil naiinggit siya. I want her out of this house now. Hindi ako makakatulog ng mahimbing hanggat ang magnanakaw na ito ay narito." "Clara, sobra na yon," pagpigil ni Damian, ngunit mabilis siyang hinarap ni Clara. "Sobra? Damian, baka nakakalimutan mo ako ang biktima rito. Ipinahiya niya ako sa opisina mo, pinasok niya ang kwarto ko, at ngayon, binabastos niya ang pagkatao ko sa harap mo. It's either her or me." Huminga ng malalim si Damian. Tumingin siya kay Leora, umaasang magsasalita ito, umaasang lalaban ito. Ngunit nanatiling nakayuko si Leora. Ang tanging nakikita ni Damian ay ang mahigpit na pagkakahawak ni Leora sa kahoy na bilyete sa kanyang bulsa, sa ilalim ng apron. "Leora, umalis ka na muna. I think it's best for everyone." Ang boses ni Damian ay puno ng pait. Hindi na sumagot si Leora. Dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa mesa. Tumingala siya at sa huling pagkakataon, tinitigan niya si Damian. Ang tingin na iyon ay hindi puno ng galit, kundi ng isang malalim na pagkadismaya. Isang tingin na nagsasabing, "Pinili mong maniwala sa kasinungalingan sa halip na sa akin." Habang naglalakad si Leora palabas ng mansyon sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at ngayon, wala na rin siyang pangalan. Ngunit sa kanyang paglalakad, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Clara kanina nang magyakapan sila ni Damian. Isang maliit na resibo mula sa isang kilalang laboratorio na may ibang pangalan ng pasyente. Pinulot ito ni Leora. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at pag-asa. Ito ang ebidensya ng pandaraya. Ngunit bago pa man niya ito maitago, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas ang lalaking naka-Amerikana na nakita niya sa libing ni Nanay Rosa. "Miss Santillan," wika ng lalaki, ang boses ay puno ng respeto. "Matagal ka na naming hinahanap. Huwag kang matakot, ako ang abogado ng iyong yumaong ama." Sa gitna ng kalsadang walang ilaw, sa ilalim ng nagbabadyang ulan, tumibok ng malakas ang puso ni Leora. Ito na ba ang simula ng kanyang pagbangon? O isa na namang bitag na inihanda ng tadhana para tuluyan siyang malunod sa unos? Hindi ikaw ang nag-iisa sa mundong ito, Miss Santillan. At hinding-hindi ko papayagang mabaon sa limot ang huling habilin ng iyong ama dahil lamang sa isang huwad na pirasong papel. Ang mga salita ni Attorney Valdez ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Leora sa loob ng mamahaling sasakyan. Nakatitig si Leora sa labas ng bintana. Pinapanood ang mansyon ng mga Alcantara na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Ang bawat ilaw ng mansyong iyon ay tila mga mata ng mapanghusgang lipunan na tumalikod sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. "Bakit ngayon lang po kayo dumating?" tanong ni Leora. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagod. Sana ay nalaman ito ni Nanay Rosa bago siya nawala. Sana ay hindi siya namatay sa hirap habang ang mga nagnakaw sa amin ay nagpapakasasa sa yaman. "Patawad, iha. Matagal kaming hinarang ng mga Monteverde. Ginamit nila ang lahat ng koneksyon nila sa batas para itago ang iyong kinalalagyan." Paliwanag ng abogado habang iniaabot ang isang tablet na nagpapakita ng mga legal na dokumento. Pero ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas. Ang resibong hawak mo ngayon? Yan ang huling pako sa kabaong ni Clara. Pero hindi natin sila pwedeng sugurin ng basta-basta. Kailangan nating maghintay ng tamang pagkakataon para sa isang matinding ganti.
Sa loob ng mansyon, ang bango ng mamahaling champagne ay pumupuno sa hangin. Nakasandal si Clara sa balikat ni Damian, tila isang reynang nagtagumpay sa digmaan. "See, Damian, I told you she was trouble. Ngayong wala na ang babaeng yun, pwede na nating pagplanuhan ng maayos ang kasal natin. I want it to be the grandest wedding in the history of this country." Tiningnan ni Damian ang baso ng alak sa kanyang kamay. Ang bawat lagok niya ay tila may pait na hindi maalis ng kahit anong tamis ng tagumpay. "Clara, kakaalis lang ni Leora. Hindi ba pwedeng magpahinga muna tayo sa lahat ng drama na to? Masyadong mabilis ang lahat." "Mabilis, Damian? I waited for years to find my family. Ngayong nahanap ko na sila, ayaw ko nang magsayang ng oras." Mabilis na sagot ni Clara, ang kanyang boses ay biglang naging matalas, isang pahiwatig ng kanyang tunay na ugali na pilit niyang itinatago. "O baka naman, nanghihinayang ka pa rin sa babaeng yun? Pinili mo ako, Damian. Huwag mong kalilimutan yan." Samantala, dinala ni Attorney Valdez si Leora sa isang tagong rest house sa labas ng lungsod. Doon, inilatag ng abogado ang isang itim na kahon. Nang buksan ito ni Leora, dahan-dahang huminto ang kanyang paghinga. Sa loob ay may isang portrait ng kanyang ama, si Don Roberto, at isang susi na may tatak ng Santian Estate. Dahan-dahang hinaplos ni Leora ang portrait ng ama. Ito ang kanyang golden moment, ang pakiramdam ng isang anak na sa wakas ay nahanap ang kanyang pinagmulan. Naramdaman niya ang init ng kanyang ama sa kanyang mga daliri, tila ba bumubulong ito sa kanya na huwag susuko. Ang bawat hapdi ng sampal ni Clara, ang bawat insulto ni Damian, ay tila nagiging gasolina para sa isang apoy na hindi na muling mapapatay. "Attorney Valdez," wika ni Leora habang pinapahira ng huling luha sa kanyang mga mata. "Ayaw ko ng simpleng pagbawi lang sa yaman ko. Gusto kong maranasan nila ang lahat ng hirap na dinanas ko. Gusto kong makita kung paano babagsak ang kumpanyang pilit nilang inaagaw sa harap ng sarili nilang mga mata." "Ano ang plano mo, Miss Leora?" tanong ng abogado ng may halong paghanga sa tapang ng dalaga. Tumingin si Leora sa malayo, kung saan ang bukang liwayway ay unti-unting sumisikat. "Babalik ako sa mansyon. Hindi bilang isang katulong at hindi bilang isang biktima. Babalik ako bilang bagong CEO ng Santillan Group na kailangang makipag-partner sa Alcantara Enterprises. Gusto kong makita ang mukha ni Damian kapag nalaman niyang ang babaeng itinapon niya sa ulan ay siya palang may hawak ng kanyang kapalaran." Ngunit bago matapos ang gabi, isang tawag ang natanggap ni Attorney Valdez na nagpabago sa timpla ng paligid. Ang assistant ng doktor na tumanggap ng suhol mula kay Clara ay biglang nawawala, at may mga balitang may mga armadong lalaki na nagbabantay sa paligid ng dati nilang tinitirhan. "Nalaman na nilang magkasama tayo," bulong ni Attorney Valdez. "Kailangan nating lumipat agad." Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tunay na laro ng kapangyarihan ay nagsisimula pa lamang. Sino ang tunay na biktima at sino ang magiging hukom sa huling paghuhukom? Walang puwang ang isang basurang tulad niya sa mundo natin, Damian. Let's just forget her and focus on our future. Isipin mo na lang na isang masamang panaginip ang pagkakaroon ng katulong na katulad niya sa bahay na ito. Ang boses ni Clara ay puno ng tamis at kapangyarihan habang hinahaplos niya ang dibdib ni Damian sa gitna ng kanilang marangyang hapunan. Nakasuot siya ng isang makinang na puting gown, tila ba naghahanda na sa kanyang pagiging reyna ng mga Alcantara. Ngunit si Damian, bagaman pisikal na naroroon, ay tila naliligaw sa isang malalim na karagatan ng pagdududa. Ang bawat subo niya ng mamahaling pagkain ay tila walang lasa, at ang bawat tawa ni Clara ay tila isang nakakarinding ingay sa kanyang pandinig. "Forget her, Clara, itinapon natin siya sa ulan, nang walang kahit na ano," mahinang wika ni Damian. Simula nang umalis si Leora, parang may kung anong mali sa mansyong ito. "Hindi mo ba nararamdaman?" "Ang nararamdaman ko lang ay ang katahimikan at ang tagumpay natin." Mabilis na sagot ni Clara. Ang kanyang mga mata ay biglang kumitid. "Huwag mong sabihing nagugilty ka sa isang babaeng nagtangka pang dayain ang pamilya natin. Focus, Damian. Ang merger ng Alcantara at Santillan Group ang pinaka-importanting event sa taong ito. Doon nakasalalay ang reputasyon mo." Hindi alam ni Clara na sa kabilang panig ng lungsod, ang basurang kanyang itinapon ay unti-unting hinuhubog ang sarili upang maging isang dambuhalang alon na lalamon sa kanya. Sa loob ng isang pribadong suite, nakatayo si Leora sa harap ng isang dambuhalang salamin. Wala na ang kupas na uniforme,
Wala na ang face mask na nagtatago ng kanyang mukha. Ngayon, nakasuot siya ng isang kulay abo na business suit na yakap ang kanyang katawan ng may dignidad. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle, at ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay ngayon kasing talim na ng mga bituin sa langit. "Handa ka na ba, Miss Santillan?" tanong ni Attorney Valdez habang iniaabot ang isang itim na folder. Ngayong gabi ang huling meeting para sa merger. Akala ng mga Alcantara ay ang pamilya Monteverde ang kapartner nila. Hindi nila alam na kuha na natin ang majority shares ng kumpanya gamit ang legal na karapatan mo bilang tunay na anak ni Don Roberto. Hinawakan ni Leora ang folder. Dinama niya ang bawat pahina nito. Tila ba ito ang kanyang taming sandata? "Hindi lang ako handa, Attorney Valdez. Ako ang bagyong hindi nila inasahang babalik." Ito ang kanyang golden moment. Nang isuot niya muli ang kahoy na bilyete sa kanyang braso, hindi bilang isang lihim, kundi bilang isang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Habang tinititigan ang kanyang refleksyon, naalala niya ang bawat hapdi ng sampal ni Clara at ang malamig na pagtalikod ni Damian. Ang bawat sakit na iyon ay tila naging isang matibay na pader na pumoprotekta sa kanyang puso ngayon. Pagdating sa conference room ng Alcantara Tower, ang lahat ay naghihintay. Naroon si Damian, Doña Esmeralda, at si Clara na nakaupo sa tabi ng CEO na tila ba siya na ang nagmamay-ari ng kumpanya. "Where is the representative of Santillan Group?" tanong ni Damian sa kanyang sekretarya nang may halong pagkainip. Sabi nila, ang bagong CEO mismo ang darating para pirmahan ang merger documents. Biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng conference room. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa makintab na sahig ay tila isang marahang dagundong na nagpalingon sa lahat. Pumasok si Attorney Valdez, ngunit huminto siya sa isang tabi upang bigyang daan ang babaeng nasa kanyang likuran. Dahan-dahang pumasok si Leora. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kagwapuhan at awtoridad. Nang huminto siya sa tapat ng mahabang mesa, dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang sunglasses at tinitigan ng diretso si Damian. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot. Nalaglag ang ballpen mula sa kamay ni Damian. Nanlaki ang mga mata ni Clara at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila nakakita ng isang multo mula sa kanyang madilim na nakaraan. "Good evening, Mr. Alcantara." Ang boses ni Leora ay kasing linaw ng kristal, walang bahid ng galit, ngunit puno ng malamig na kapangyarihan. "I believe we have some business to settle. Ako si Leora Santillan, ang bagong CEO ng Santillan Group. At bago natin simulan ang merger na ito, may ilang mga kasinungalingan muna tayong kailangang linisin." "Ikaw?" Ang tanging salitang lumabas sa nanginginig na mga labi ni Clara. Hindi maaari ito. Magnanakaw ka, security." "Maupo ka, Clara," putol ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong gulat at isang hindi maipaliwanag na saya habang nakatitig sa kanyang tunay na apo. Tumingin si Leora kay Damian na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapagsalita. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng sakit, pagsisisi at isang hindi makapaniwalang paghanga. "Sir, hindi ba't sabi mo noon ay walang puwang ang mga pagkakamali sa bahay mo?" Wika ni Leora, muling binuhay ang mga salitang ginamit ni Damian laban sa kanya noon. "Ngayon, tignan natin kung may puwang pa ang isang tulad mo sa kumpanyang pag-aari ko." Ang babaeng itinapon mo sa gitna ng ulan, Damian, siya rin palang magliligtas sa kumpanya mo mula sa paglubog. Hindi ba isang malupit na biro ng tadhana iyon? Ang boses ni Leora ay kasing talim ng isang bagong hasang patalim, pumuputol sa makapal na katahimikan sa loob ng conference room. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakapatong sa ibabaw ng mesa. Ang bawat salita niya ay tila isang malamig na hampas sa mukha ni Damian Alcantara, na hanggang ngayon ay nakatitig pa rin sa kanya ng hindi makapaniwala. "Leora, paano? Hindi ito maaari." Halos pabulong na wika ni Damian. Ang kanyang lalamunan ay tila binabara ng lahat ng pagsisisi at kahihiyang ngayon lamang niya naramdaman. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagtaboy sa babaeng ito noon, at naramdaman niya ang isang matinding panginginig. "Impossible! This is a scam, Damian! Huwag kang maniwala sa kanya. Magnanakaw siya. Baka ninakaw niya rin ang identity na yan." Biglang sigaw ni Clara, ang kanyang boses ay naging matinis sa takot. Tumayo siya at pilit na itinuturo si Leora, ngunit ang kanyang mga daliri ay nanginginig at ang kanyang mukha ay kasing putla ng abo.
Security, ilabas niyo ang babaeng ito. She is an imposter. Walang gumalaw na security. Sa halip, lumapit si Attorney Valdez at inilapag ang isang makapal na folder sa harap ni Doña Esmeralda at Damian. Lahat ng legal na dokumento, birth certificate, at ang orihinal na huling habilin ni Don Roberto Santillan ay narito, mariing wika ng abogado. At ang mas mahalaga, hawak namin ang record ng audit mula sa laboratoryong ginamit nyo para sa DNA test. Lumalabas na ang sample na isinumite ni Clara Monteverde ay hindi sa kanya, kundi isang sample na binili mula sa isang blood bank. Isang malaking pandaraya sa batas at sa pamilya Santillan. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga board members. Napahawak si Doña Esmeralda sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha habang nakatitig kay Leora. Apo, ikaw nga ba talaga yan? Humarap si Leora sa matanda at sa isang saglit, ang kanyang matigas na anyo ay lumambot. Lola, ang pusong kumilala sa akin noong ako ay isang katulong pa lamang sa bahay niyo, iyon ang pusong nagsasabi ng totoo. Ako ang inyong tunay na apo. Ako ang anak ni Roberto na itinago at pinagkaitan ng pangalan. Biglang tumayo si Damian, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Kung ganoon, lahat ng sinabi mo noon, Clara, lahat ng paratang mo laban sa kanya, lahat iyon ay kasinungalingan? No, Damian. Honey, listen to me. Nililinlang ka lang nila, mahal kita. Pagsusumamo ni Clara habang sinusubukang hawakan ang braso ni Damian. Ngunit sa pagkakataong ito, marahas siyang iniwasan ng lalaki. Ang tingin ni Damian kay Clara ay hindi na puno ng protection kundi ng isang matinding pandidiri. Huwag mo akong hawakan. Ang boses ni Damian ay kasing lalim ng hukay. Dahil sa mga kwento mo, naging hayop ako sa babaeng pinapangarap ko palang mahanap sa buong buhay ko. Dahil sa iyo, kinalimutan ko ang sarili kong konsensya. Tumingin muli si Damian kay Leora. Ang kanyang mga mata ay humihingi ng tawad ng walang salita. Leora, patawarin mo ako. Ngunit isang malamig na ngiti lamang ang isinagot ni Leora. Ang patawad, Damian, ay hindi nakukuha sa isang hingi lang. Ipinagkait mo sa akin ang dignidad ko sa harap ng maraming tao. Ngayon kailangan mong panoorin kung paano ko babawiin ang lahat ng sa akin. Dahan-dahang kinuha ni Leora ang pen at pinunit ang merger documents sa harap nilang lahat. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila tunog ng pagkawasak ng huling pag-asa ng kumpanya ni Damian. Ang Santillan Group ay hindi na makikipag-merger sa Alcantara Enterprises. Deklara ni Leora. Sa halip, sinisimulan ko na ang hostile takeover. Mula sa araw na ito, ako na ang may-ari ng majority shares ng kumpanyang ito. At ang unang kautusan ko bilang bagong may-ari? Clara Monteverde, ilabas mo ang lahat ng gamit mo sa mansyon. Ngayon din. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumawa ng malakas si Clara, isang tawang tila nawawala na sa katinuan. Akala mo ba nanalo ka na, Leora? Hindi niyo ako mapapaalis ng ganun lang. May hawak akong alas na sisira sa inyong lahat. Mabilis na dinukot ni Clara ang kanyang telepono. At may ipinakita itong isang larawan ni Doña Esmeralda, na tila may itinuturok na gamot sa isang ospital noong nakaraang gabi. Kapag kumalat ito, Damian, ang lola mo ang makukulong sa pagpatay sa sarili niyang asawa. Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Mayroon pa palang mas madilim na lihim na itinatago si Clara. Sino ang tunay na kriminal sa pamilyang ito? Ilabas niyo ang mga posas. Ipakulong niyo ang matandang yan. Isang mamamatay tao ang namumuno sa Alcantara Enterprises. Ang boses ni Clara ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa katahimikan ng silid. Ang kanyang mukha ay hindi na maipinta sa sobrang galit at desperasyon. Hawak-hawak niya ang kanyang telepono na tila ba ito ang kanyang tanging kaligtasan, habang ang larawan ni Doña Esmeralda na may itinuturok na gamot ay nakabalandra sa harap ng lahat. Napakapit si Doña Esmeralda sa sandalan ng kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga labi ay nangangatog. Tumingin siya kay Damian, pagkatapos ay kay Leora, ang kanyang mga mata ay puno ng isang lihim na sakit na matagal na niyang itinatago sa loob ng kanyang dibdib. Lola, totoo ba ito? Ang boses ni Damian ay halos hindi lumabas. Ang bawat salita ay parang isang mabigat na pasanin. Anong gamot iyon? Bakit wala kaming alam? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. See? Kahit ang paborito mong apo ay hindi ka mapagtanggol. Damian, ang lola mo ang pumatay sa lolo mo para makuha ang buong kontrol ng kumpanya. She is a monster in pearls.
Dahan-dahang humakbang si Leora patungo sa gitna ng silid. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kalmado at awtoridad, isang malaking kaibahan sa hysterical na anyo ni Clara. Huminto siya sa tapat ni Clara at sa isang mabilis na pagkilos, kinuha niya ang telepono mula sa kamay nito. "Hoy! Ibalik mo sa akin yan! Magnanakaw!" sigaw ni Clara. Ngunit hindi siya pinansin ni Leora. Tinitigan niya ang larawan ng maigi bago tumingin ng diretso sa mga mata ni Clara. Ang sining ng panlilinlang ay nangangailangan ng katalinuhan, Clara, isang bagay na malinaw na wala ka. Hinarap ni Leora ang lahat ng board members at si Damian. Ang larawang ito ay kinuha noong gabi bago pumanaw si Don Alejandro, ngunit ang itinuturok ni Doña Esmeralda ay hindi lason, kundi ang huling dose ng pain reliever na ipinagbabawal na ng mga doktor dahil sa sobrang mahal nito at hirap makuha. Ginawa iyon ng Donya para hindi mahirapan ang kanyang asawa sa huling sandali nito. Alam niyo kung bakit lihim? Dahil ang taong dapat ay nag-aasikaso sa gamot na iyon, ang pamilya Monteverde na binabayaran ng malaki, ay ninakaw ang pondo para sa gamot na iyon. Isang dambuhalang katahimikan ang muling bumalot sa silid. Nanlaki ang mga mata ni Clara at ang kanyang panga ay tila malalaglag sa gulat. Paano mo nalaman yan? Nanginginig na tanong ni Clara. Dahil bago ako pumunta rito, nahanap ko na ang nurse na tinakot nyo para manahimik. Malamig na wika ni Leora. Nasa labas siya ngayon, kasama ang mga pulis, at hindi lang tungkol sa gamot ang dala niyang balita. Dala rin niya ang ebidensya kung paano niyo pinagtangka ang lasunin ng dahan-dahan si Doña Esmeralda nitong mga nakaraang buwan para mapabilis ang inyong mana. Napasinghap ang lahat. Napasandal si Damian sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang mga luhang puno ng pagsisisi ay dahan-dahang lumalabas sa kanyang mga daliri. Diyos ko, anong nagawa ko? Damian, no! Nagsisinungaling siya. Huwag kang maniniwala sa katulong na yan. Pagwawala ni Clara, ngunit bago pa siya makalapit kay Damian, 2 pulis na ang pumasok sa conference room. Clara Monteverde, you are under arrest for fraud, attempted murder, and falsification of public documents. Maring wika ng opisyal. Habang kinakaladkad si Clara palabas ng silid, ang kanyang mga sigaw ng pagmura at pagbabanta ay unti-unting humina sa koridor. Naiwan ang katahimikan sa loob, isang katahimikang puno ng bigat at sugat. Lumapit si Leora kay Doña Esmeralda at lumuhod sa harap nito. Hinawakan niya ang mga kamay ng matanda. Ang mga kamay na dati ay tiningnan niya ng may takot, ngunit ngayon ay tinitingnan niya ng may wagas na pagmamahal. Ito ang kanilang golden moment. Ang pagtatagpo ng 2 henerasyon ng mga santiyan na parehong biktima ng kasakiman. Lola, tapos na po. Wala na silang magagawang masama sa inyo. Pabulong na wika ni Leora. Niyakap ng Donya si Leora ng mahigpit. Ang kanyang mga hikbi ay naririnig sa buong silid. Patawarin mo ako, apo. Patawarin mo ako dahil hindi kita nakilala agad. Patawarin mo ako sa lahat ng hirap na dinanas mo sa loob ng pamamahay na ito. Tumingin si Damian kay Leora mula sa malayo. Gusto niyang lumapit, gusto niyang humingi ng tawad, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento ng kanyang sariling kahihiyan. Alam niyang ang sugat na iniwan niya sa puso ni Leora ay hindi basta-basta mapapaghilom ng isang yakap. Habang inaalalayan ni Leora ang kanyang lola palabas, huminto siya sa tapat ni Damian. Hindi niya ito tiningnan sa mga mata, ngunit ang kanyang mga salita ay tila isang huling hatol. Ang mansyon ay sa akin na, Damian. I'm giving you 24 hours para kunin ang lahat ng gamit mo. Huwag kang mag-iwan ng kahit anong mantsa ng iyong presensya sa tahanan ng mga santilan. Tumalikod si Leora, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid habang inaalalayan ng Donya. Ngunit sa paglabas nila ng gusali, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Attorney Valdez. Ang mukha ng abogado ay biglang naging seryoso. Miss Leora, may problema. Si Clara, hindi siya dinala sa presinto. May humarang sa sasakyan ng mga pulis sa gitna ng daan. Ang kaba sa dibdib ni Leora ay muling nagbalik. Sino ang mas malakas na puwersa sa likod ng mga Monteverde? At hanggang kailan kailangang dumanak ang pait bago makamit ang tunay na kapayapaan? Walang bakas ng dugo, walang bakas ng labanan. Ang sasakyan ng mga pulis ay natagpo ang bakante sa gilid ng highway na tila ba naglaho na lang na parang bula ang mga sakay nito. Ang boses ni Attorney Valdez ay mabigat at puno ng pag-aalala habang binabasa ang report sa loob ng library ng mansion. Sa tapat niya,
Nakaupo si Leora sa malaking selyon na dati ay pag-aari ng kanyang ama. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng matalim na anino sa kanyang mukha. Hawak niya ang kahoy na bilyete, iniikot ito sa kanyang mga daliri. Isang gawi na ginagawa niya kapag ang kanyang isipan ay pilit na kumakawala sa gitna ng panganib. Hindi lang si Clara ang may gawa nito, Attorney Valdez. Pabulong na wika ni Leora. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. May mas malaking puwersa sa likod ng mga Monteverde. Isang taong sapat ang yaman at kapangyarihan para bumili ng hustisya sa gitna ng kalsada. Samantala, sa itaas na bahagi ng mansyon, ang tunog ng pagsasara ng mga maleta ay tila mga huling tibok ng isang naghihingalong puso. Mag-isang nag-empake si Damian sa loob ng kanyang silid. Ang bawat damit na kanyang itinutupi, ang bawat gamit na kanyang inilalagay sa bag, ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling pagkakamali. Tumitig siya sa gilid ng kama kung saan minsan siyang naupo, habang pinapanood si Leora na naglilinis ng sahig. Ang babaeng binaliwala niya, ang babaeng itinuring niyang basura. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid, dala ang kanyang mga maleta. Sa bawat hakbang niya sa pasilyo, tila naririnig niya ang boses ni Leora na nagmamakaawa noon sa ulan. Nang makarating siya sa ibaba, nakita niya si Leora na nakatayo sa tapat ng dambuhalang painting ng pamilya Santillan. Leora! Ang pagtawag ni Damian ay puno ng pag-aalinlangan. Huminto siya ilang hakbang mula sa dalaga. I'm leaving, handang-handa na ang lahat. Gaya ng utos mo, wala akong ititira na kahit anong bakas ng presensya ko rito. Humarap si Leora sa kanya. Ang kanyang tindig ay kasing tigas ng marmol. Mabuti naman kung ganoon, Damian. Dahil ang bawat segundo na naririto ka ay tila isang paalala ng lahat ng nawala sa akin. I know there's nothing I can say to fix this. Ang boses ni Damian ay basag. Ibinaba niya ang kanyang mga maleta at lumapit ng kaunti, sapat na para makita ang pamumula ng kanyang mga mata. But I want you to know, noong gabi na itinapon kita sa ulan, hindi ko alam na itinatapon ko na rin pala ang tanging bagay na makakapagbigay ng kahulugan sa buhay ko. I treated you like dirt because I was blinded by lies, but my heart was always confused whenever you were near. Now I know why. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Leora. Ang puso mo ay nalito? Damian, ang dignidad ko ay hindi isang laruan na pwedeng malito. Ang buhay ng Nanay Rosa ko ay hindi pwedeng ibalik ng pagkalito mo. Umalis ka na. Huwag mo nang gamitin ang salitang puso sa harap ko dahil matagal mo na iyong pinatay noong gabi ng bagyo. Ito ang kanilang golden moment ng paghihiwalay. Isang sandali ng matinding katotohanan kung saan ang pag-ibig at puot ay nagsalpukan sa gitna ng isang marangyang silid. Gusto ni Damian na hawakan ang kamay ni Leora. Gusto niyang lumuhod at magmakaawa. Ngunit alam niyang wala na siyang karapatan. Hahanapin ko si Clara, Leora, mariing pangako ni Damian. Hahanapin ko siya at ang mga taong tumulong sa kanya. Hindi para makuha muli ang tiwala mo, kundi para patunayan sa sarili ko na may natitira pa akong dangal. I will protect you from a distance, even if you hate me for the rest of your life. Bago pa makasagot si Leora, mabilis na pumasok si Doña Esmeralda sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng takot habang hawak ang isang luma at kupas na liham na nakuha mula sa isang tinitirhang vault sa silong. Leora, Damian, kailangan niyo itong basahin. Nanginginig na wika ng matanda. Ang tatay mo, Leora, hindi siya namatay sa aksidente lang. Bago siya mawala, may sinulatan siyang liham para sa akin. Ang pamilya Monteverde, hindi sila ang utak. Sila ay mga tauhan lamang ng isang tao na matagal na nating itinuturing na kaibigan. Ang taong pumatay sa mga magulang mo ay ang taong may-ari ng bangko na nagpopondo sa Alcantara Enterprises. Nanlaki ang mga mata ni Damian. Si Tito Victor, ang ninong ko, ang katahimikan ay binalot ng isang panibagong uri ng takot. Ang kaaway ay hindi lang nakatakas. Ang tunay na kaaway ay palagi nilang kasama sa hapagkainan. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng mansyon. Ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas na buhos ng ulan sa labas at ang marahang pagbukas ng dambuhalang pintuan sa harap. Isang pamilyar na boses ang pumailan lang sa kadiliman. Isang boses na kasing talim ng isang sumasabog na bomba. Masyado na kayong maraming nalaman. At sa mundong ito, ang mga taong maraming alam ay hindi nagtatagal. Ang silhouette ni Clara ay aninag sa kidlat na gumuhit sa langit. Ngunit sa likod niya ay isang grupo ng mga armadong lalaki.
Hawak ni Clara ang isang mitsa, at ang amoy ng gasolina ay unti-unting kumakalat sa loob ng mansyon. Kung hindi mapapasa akin ang Santillan Group, walang sino man ang magmamay-ari nito. Susunugin ko kayo kasama ng mga alaala ng pamilyang ito. Mamatay kayo sa gitna ng mga alaala ninyong bulok. Kung hindi ako ang magiging reyna ng mga Santillan, walang matitira kahit isang bakas ng pangalang ito sa mundo. Ang boses ni Clara ay pumailan lang sa kadiliman, puno ng isang uri ng baliw na galak na tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Kasabay ng kanyang halakhak ay ang marahang pagbagsak ng mitsa sa sahig na basang-basa ng gasolina. Sa isang iglap, ang dilaw at kahel na apoy ay gumapang sa makintab na sahig, tila mga dambuhalang ahas na nagugutom sa laman at kahoy. Nanigas si Leora sa kanyang kinatatayuan. Ang amoy ng usok ay nagsisimulang sumakal sa kanyang lalamunan, ngunit ang mas masakit ay ang makitang ang mga portrait ng kanyang mga magulang ay unti-unting kinakain ng apoy. Ang bawat dekorasyon, ang bawat sulok na nilinis niya, nang may pag-asa noong siya ay katulong pa lamang, ay naglalaho na sa harap ng kanyang mga mata. "Lola Damian," sigaw ni Leora. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Sa gitna ng usok, naramdaman ni Leora ang isang matipunong braso na humila sa kanya. Si Damian. Kahit sa gitna ng panganib, ang kanyang katawan ay nagsilbing kalasag para kay Leora. "Leora, hawakan mo ang kamay ko. Huwag kang bibitaw." Ang boses ni Damian ay seryoso, walang bakas ng takot para sa sariling buhay, kundi tanging pag-aalala para sa dalaga. "Ang lola, nasaan si Lola Esmeralda?" tanong ni Leora habang ang init ng apoy ay nagsisimulang humapdi sa kanyang balat. Natagpuan nila ang matanda sa isang sulok ng library, hindi makakilos dahil sa kapal ng usok. Nang walang pag-aalinlangan, binuhat ni Damian si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga pagkilos ay mabilis at direkta. Isang lalaking handang ibigay ang lahat para sa isang pagkakataon ng pagtubos. "Leora, sumunod ka sa akin. Sa likod tayo dumaan," utos ni Damian. Habang binabaybay nila ang nagliliyab na koridor, isang bahagi ng kisame ang bumagsak, humarang sa kanilang daraanan. Napansin ni Leora na si Clara ay nakatayo pa rin sa dambuhalang pintuan. Pinapanood silang mahirapan ng may ngiti sa mga labi. Ngunit ang katuwaan ni Clara ay naputol ng isang pamilyar na boses ang narinig mula sa kanyang likuran. "Masyado kang maingay, Clara. Sabi ko sa'yo, linisin mo ang kalat, hindi gumawa ng panibagong sunog na makakakuha ng atensyon ng lahat." Isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas mula sa dilim ng ulan. Si Victor, ang ninong ni Damian na itinuring nilang pamilya. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon habang nakatingin sa naglalagablab na mansyon. "Ninong!" bulong ni Damian, ang gulat ay tila mas masakit pa kaysa sa hapdi ng apoy. Tumingin si Victor kay Damian nang may halong panghihinayang. "Sayang, Damian, matalino ka sana pero masyado kang naging malambot sa babaeng ito. Ngayong alam nyo na ang katotohanan tungkol sa mga Santillan, hindi ko na kayo pwedeng hayaang mabuhay." Sa isang iglap, itinulak ni Victor si Clara patungo sa loob ng nagliliyab na mansyon at ipinasara ang dambuhalang pinto mula sa labas. Ang sigaw ni Clara sa loob ng apoy ay tila isang babala para sa kanilang lahat. Sila ay nakulong sa loob ng isang impyernong gawa ng taong pinagkatiwalaan nila. "Damian, ang bintana sa dulo!" sigaw ni Leora. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya para itulak ang isang mabigat na selyon patungo sa bintana upang mabasag ito. Inuna ni Damian na ilabas si Doña Esmeralda sa bintana bago hinarap si Leora. Ang pawis at uling ay nakabalot sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang wagas na pag-ibig. "Leora, lumabas ka na, mauna ka na." "Paano ka, Damian? Hindi kita iiwan dito." Giit ni Leora, ang kanyang puso ay tila nadudurog sa takot. Sa pagkakataong ito, nakalimutan niya ang lahat ng pait, ang lahat ng galit. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking handang mamatay para sa kanya. "Kailangan mong mabuhay para sa pamilya mo, para sa pangalan mo," pabulong na wika ni Damian. Sa huling sandali, mabilis niyang hinalikan ang noo ni Leora, isang halik na puno ng paalam at pagsisisi. "Patawarin mo ako sa lahat. Mahal kita, Leora, higit pa sa buhay ko." Buong lakas na itinulak ni Damian si Leora palabas ng bintana patungo sa damuhan ng garden, kung saan naghihintay ang mga katulong at ang ulan. Pagbagsak ni Leora, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa mansyon.
Ang bubong ay tuluyang gumuho. Nilalamon ang bawat alaala at ang lalaking huling nakita ni Leora sa loob ng apoy. Damien, ang palahaw ni Leora ay sumabay sa dagundong ng kulog. Nakaluhod siya sa putikan, basang-basa ng ulan, habang pinapanood ang dambuhalang apoy na tumutupok sa lahat ng kanyang minahal. Nakaligtas siya, nakuha niya ang kanyang pangalan, ngunit sa anong halaga? Habang ang mga bumbero ay dumarating at ang liwanag ng apoy ay unti-unting namamatay sa ulan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang umalis sa di kalayuan. Sa loob nito, si Victor ay nakangiti. Hawak ang orihinal na titulo ng Santillan Estate na akala ng lahat ay nasunog na. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang tunay na kalaban ay kakaumpisa pa lamang maglaro. Ang katahimikan na sumunod sa pagsabog ay mas nakakanginig kaysa sa mismong ingay ng gumuguhong mansyon. Nakaluhod si Leora sa basang damuhan. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa putik, habang ang init mula sa naglalagablab na kumpol ng bato at kahoy ay humahalik sa kanyang mukha. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila sinusubukang hugasan ang uling sa kanyang balat, ngunit walang tubig ang makakapawi sa hapdi ng kanyang kalooban. Damien! Ang bulong ni Leora ay naging isang mahabang hikbi na nawala sa ihip ng hangin. Tumingala siya sa nagbabagang kalansay ng kanyang tahanan. Ang bawat pangarap, ang bawat sakit, at ang lalaking huling tumitig sa kanya nang may wagas na pag-ibig. Lahat ay tila naging abo na. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, nakita niya ang isang itim na anino sa di kalayuan. Si Victor. Nakatayo ang lalaki sa tabi ng kanyang sasakyan, tinitingnan ang kanyang relo na tila ba ang trahedyang ito ay isang appointment lamang na natapos ng maayos. Hawak niya ang isang sobrang itim, ang mga dokumentong magbibigay sa kanya ng kapangyarihan sa Santillan Estate. Isang matinding galit ang biglang sumiklab sa dibdib ni Leora. Ang kanyang panginginig ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang likod ay muling naging tuwid at ang kanyang mga mata ay naging kasing panganib ng kidlat. Hindi pa tapos ang gabi, Victor, pabulong na wika ni Leora sa sarili. Lumapit si Attorney Valdez sa kanya, may dalang jacket at isang cellphone. Miss Leora, kailangan na nating umalis. Parating na ang mga autoridad. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang sa akin, Attorney Valdez. Ang boses ni Leora ay kasing tigas ng bakal. Dalhin niyo si Lola sa ospital. Ako ang tatapos nito. Sa opisina ni Victor sa kumpanya, tila nagdiriwang na ang matanda. Inilapag niya ang titulo sa kanyang mesa at nagsalin ng alak. Sa wakas, ang Santillan at Alcantara ay nasa ilalim na ng aking mga kamay. Sayang ang batang si Damien, naging hadlang pa sa huling sandali. Ang kasakiman ay laging nag-iiwan ng bakas, ninong, kahit gaano mo pa ito linisin gamit ang apoy. Mabilis na napalingon si Victor. Nakatayo si Leora sa pintuan ng kanyang opisina. Basang-basa, puno ng uling at may mga sugat sa braso, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang reynang handang magparusa. Leora, paanong? Napatayo si Victor. Ang kanyang kamay ay nanginginig, kaya natapon ng alak sa mesa. Dapat ay kasama ka ng naging abo ng mansyong iyon. Masyado akong maraming baong pait para mamatay ng ganoon lang. Wika ni Leora habang dahan-dahang lumalapit. Akala mo ba ay nasunog ang lahat? Ang orihinal na titulo na hawak mo? Isang peking kopya lang iyon na sadyang inilagay ni Attorney Valdez sa vault noong nakaraang linggo. Ang tunay na titulo ay ligtas na nasa bangko sa Switzerland, sa ilalim ng pangalan ko. Nanlaki ang mga mata ni Victor. Mabilis niyang binuksan ang sobre at sinuri ang papel. Ang kanyang mukha ay naging kulay ube sa galit nang makitang ang selyo nito ay hindi tumutugma. "You brat, papatayin kita!" Sigaw ni Victor habang sinusubukang abutin ang kanyang baril sa drawer. Ngunit bago pa niya ito magawa, bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis, kasama si Attorney Valdez na may hawak na tape recorder. "Narinig namin ang lahat, Victor, mula sa pag-amin mo sa pagsunog sa mansyon hanggang sa pagpatay mo kay Don Roberto Santillan." Habang kinakaladkad si Victor palabas, tumingin siya kay Leora ng may puot. "Hindi ka magtatagumpay, patay na ang lalaking mahal mo. Wala ka nang babalikan." Naiwan si Leora sa malamig na opisina. Ang kanyang tagumpay ay tila walang lasa. Mabilis siyang bumalik sa gumuhong mansyon, kung saan ang mga bumbero ay nagsisimula ng maghukay sa mga guho. "May nakita kami, may tibok pa ng puso," sigaw ng isang rescue worker mula sa ilalim ng mga nasunog na poste ng library.
Tumakbo si Leora nang walang sapatos sa gitna ng mga matutulis na labi ng gusali. Doon nakita niya ang isang duguang kamay na lumalabas mula sa ilalim ng dambuhalang cabinet na gawa sa hardwood. Ang cabinet na iyon ang nagsilbing panangga ni Damian mula sa tuluyang pagguho ng kisam. Damian! Damian! Naririnig mo ba ako? Ang sigaw ni Leora ay puno ng pag-asa at takot. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Damian. Nang tuluyan siyang mailabas ng mga rescuer, nakita ni Leora ang malalalim na paso sa kanyang likod at ang kanyang mukha na halos hindi makilala dahil sa dugo. Ngunit nang idilat ni Damian ang kanyang mga mata, ang tanging nakita niya ay si Leora. Leora, buhay. Buhay ka? Halos hindi marinig na bulong ni Damian. Huwag kang magsalita. Nandito na ako. Hindi kita iiwan, sagot ni Leora habang hinahawakan ang malamig na kamay ng lalaki. Ito ang kanilang golden moment sa gitna ng trahedya. Ang pagtatagpo ng dalawang kaluluwang dumaan sa apoy upang mahanap ang katotohanan. Ngunit habang isinasakay si Damian sa ambulansya, huminto ang kanyang paghinga. Ang mga monitor ay naglabas ng isang mahaba at matinis na tunog ng babala. Flatline, we're losing him. Prepare the defibrillator, sigaw ng paramedic. Naiwan si Leora sa kalsada. Muling pinapanood ang lalaking nagligtas sa kanya na unti-unting nilalamon ng dilim. Ang ulan ay tumigil, ngunit ang gabi ay tila wala ng katapusan. Hindi ko kailangan ng kayamanan o ng titulong ito kung ang kapalit ay ang huling tibok ng iyong puso, Damian. Bumalik ka. Pakiusap, bumalik ka sa akin. Ang boses ni Leora ay halos isang pabulong na panalangin sa gitna ng malamig at payapang pasilyo ng intensive care unit. Nakatitig siya sa makapal na salamin na naghihiwalay sa kanya sa lalaking nakahiga sa loob, napapalibutan ng mga tubo at makinaryang tanging nagpapanatili ng kanyang hininga. Ang puting liwanag ng ospital ay tila nagpapatingkad sa mga pasa at sugat ni Leora, ngunit hindi niya nararamdaman ang sarili niyang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bawat mabagal na guhit sa monitor ng puso ni Damian. Isang paalala kung gaano kanipis ang sinulid na nagdurugtong sa buhay at kamatayan. Lumapit si Doña Esmeralda na ngayon nakaupo sa isang wheelchair at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Leora. Ang kamay ng matanda ay nanginginig, puno ng pagsisisi na hindi na mabubura ng kahit anong yaman. Leora, anak, ang mga doktor, ginagawa nila ang lahat. Pero ang sabi nila, ang kagustuhan ni Damian na mabuhay ang tanging makakapagligtas sa kanya. Ang boses ng Donya ay basag, puno ng pait. Ipinagtanggol ka niya, apo. Ginamit niya ang sarili niyang katawan para hindi ka masunog. He chose you over his own life. Yumuko si Leora, ang kanyang mga luha ay pumatak sa malamig na sahig. Lola, bakit kailangang dumaan muna tayo sa ganitong uri ng sakit? Bakit kung kailan ko na nahanap ang katotohanan, saka naman ako iniiwan ng mga taong mahal ko? Una si Nanay Rosa, at ngayon, si Damian. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng pagtanggap na ang kanyang puso, sa kabila ng lahat ng galit at pagtataboy, ay matagal nang nagpatawad. Hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang kahoy na bilyete at idiniin ito sa salamin ng ICU, tila sinusubukang ipasa ang init ng kanyang buhay patungo sa nalalamig na katawan ni Damian. Damian, nakikinig ka ba? Bulong ni Leora, ang kanyang hininga, ay nagbubuo ng hamog sa salamin. Kung maririnig mo ako, patawad. Patawad dahil hinayaan kong lamunin ako ng galit. Patawad dahil hindi ko agad nakita ang pagbabago sa iyo. Sabi mo wala kang ititirang bakas dito sa mansyon, pero nakalimutan mo na ang pinakamalaking bakas na iniwan mo ay nasa puso ko. Bumangon ka riyan at sabay nating bubuuin ang tahanan nating dalawa. Sa loob ng silid, ang mahabang huni ng makina ay biglang nagbago ng ritmo. Ang mga doktor ay mabilis na pumasok. Ang kanilang mga pagkilos ay puno ng pagmamadali. Naramdaman ni Leora ang isang matinding kaba na tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Something is happening. Clear the area. Sigaw ng isang nurse habang itinutulak ang mga gamit patungo sa kama ni Damian. Napasandal si Leora sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilin ang isang sigaw. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa dulo ng pasilyo. Si Attorney Valdez, ang kanyang mukha ay puno ng matinding tensyon. Miss Leora, kailangan nating mag-usap. Ngayon din, wika ng abogado. Attorney Valdez, hindi ngayon. Critical ang lagay ni Damian.
Tungkol ito kay Victor Liora, putol ng abogado, ang kanyang boses ay naging seryoso at malamig. Hindi siya nakarating sa presinto. May naganap na engkwentro sa labas ng lungsod. Ang mga tauhan ni Victor. Hindi sila basta-basta. At ang mas masama, may nakuha kaming impormasyon na bago sumabog ang mansyon, may ibang dokumentong nakuha si Victor. Hindi lang tungkol sa yaman niyo, Liora. Tungkol ito sa tunay na dahilan kung bakit pilit na pinaglayo ang mga magulang mo at ang pamilya Alcantara. Tumingin si Liora sa loob ng ICU kay Damian na nakikipaglaban para sa kanyang buhay. At pagkatapos ay kay Attorney Valdez. Ang misteryo ay tila isang dambuhalang laro na ayaw siyang tantanan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Liora. Ang tatay mo at ang tatay ni Damian, hindi sila magkaibigan lang. May isang lihim na kasunduan na sinubukan nilang itago mula sa buong mundo. Isang kasunduan na kung mabubunyag ay maaaring magpabagsak hindi lang sa Alcantara, kundi maging sa pangalang Santillan na pilit mong binabawi, paliwanag ni Attorney Valdez habang iniaabot ang isang luma at duguang notebook na nakuha mula sa sasakyan ni Victor. Dahan-dahang binuksan ni Liora ang notebook. Ang bawat pahina ay puno ng mga numero at pangalan na hindi niya kilala. Hanggang sa marating niya ang huling pahina. Doon, nakasulat ang isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal ni Clara. Hindi. Ang bulong ni Liora ay tila isang hiyaw ng pagkawasak. Ang notebook ay nahulog mula sa kanyang kamay, bumagsak sa sahig kasabay ng tunog ng flatline mula sa loob ng silid ni Damian. Ang mahaba at matinis na huni ng monitor ay umalingaw-ngaw sa buong ICU, tila isang huling paalam. Kasabay nito, ang mga pintuan ng ospital ay marahas na bumukas at pumasok ang isang grupo ng mga armadong lalaki na hindi suot ang uniforme ng pulisya. Nasaan ang notebook? Ang sigaw ng isa sa kanila ay nagpatahimik sa lahat. Nakatayo si Liora sa gitna ng panganib at kamatayan. Sa kanyang kaliwa ay ang lalaking mahal niya na tumigil na ang paghinga, at sa kanyang kanan ay ang katotohanang maaaring sumira sa lahat ng kanyang ipinaglaban. Sino ang pipiliin niyang iligtas? At may pagkakataon pa ba para sa isang masayang wakas sa mundong puno ng dugo at kasinungalingan? Ang mahabang huni ng monitor sa loob ng silid ni Damian ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng pasilyo. Ito ang tunog ng paghinto ng oras, ang tunog ng isang buhay na unti-unting bumibitaw sa mundo. Ngunit sa labas ng silid, ang katahimikang iyon ay marahas na binasag ng mga sigaw at ang tunog ng mga mabibigat na sapatos na mabilis na tumatakbo sa makintab na sahig ng ospital. Nasaan ang babae? Ibigay niyo ang notebook kung ayaw niyo nang dumanak ang dugo rito. Ang boses ng mga armadong lalaki ay puno ng bagsik, isang banta na hindi kayang pigilan ng mga gwardya ng ospital. Napatingin si Liora sa duguang notebook na nasa kanyang paanan, pagkatapos ay sasalamin ng ICU kung saan ang mga doktor ay pilit na binubuhay si Damian. Ang kanyang puso ay tila nahahati sa dalawa. Ang kailangan niyang protektahan ang lihim na maaaring sumira sa kanilang pamilya, at ang pagnanais na pumasok sa loob upang hawakan ang kamay ni Damian sa huling pagkakataon. Miss Liora, kailangang dumaan tayo sa fire exit. Papunta na sila rito. Ang boses ni Attorney Valdez ay puno ng desperasyon habang hinahila ang braso ng dalaga. Hindi ko siya iiwan, Attorney Valdez. Hindi ko hahayaang saktan nila si Damian sa kalagayan niyang yan. Ang bawit ni Liora ay puno ng pait. Sa unang pagkakataon, hindi ang sariling buhay ang kanyang iniisip. Ang bawat sakripisyo ni Damian sa loob ng apoy ay muling nagbalik sa kanyang alaala. At sa sandaling ito, handa siyang maging kalasag para sa lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Dahan-dahang pinulot ni Liora ang notebook at mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib. Sa halip na tumakbo palayo, tumayo siya sa tapat ng pintuan ng ICU. Ang kanyang anyo ay kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang naglalagablab na paninindigan. Dito lang ako, mariing wika ni Liora. Dito lang ako sa tabi niya. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng wagas na kabayanihan kung saan ang isang dating hamak na delivery girl ay naging tagapagtanggol ng taong minsan nang sumira sa kanya. Nang makarating ang mga armadong lalaki sa kanyang tapat, huminto sila sa gulat. Hindi nila inaasahan na ang isang babaeng sugatan at basang-basa ay maglalakas loob na harangan ang kanilang daraanan. Ibigay mo sa amin yan, Miss Santillan, at baka hayaan ka naming mabuhay.
Wika ng pinuno ng mga lalaki, habang dahan-dahang itinataas ang kanyang armas. Kailangan niyo muna akong daanan bago niyo makuha ang katotohanang kinatatakutan niyo. Ang boses ni Leora ay kasing lamig ng semento. Ang notebook na ito ang magpapatunay na ang pamilya niyo at ang mga amo niyo ang tunay na mga kriminal. At kahit patayin niyo pa ako, ang katotohanan ay nakatatak na sa bawat sulok ng mundong ito. Sa kabilang panig ng salamin, sa loob ng silid ni Damian, isang milagro ang dahan-dahang nagaganap. Ang kuryenteng dumadaloy mula sa defibrillator patungo sa dibdib ni Damian ay naghatid ng isang huling pagkakataon. Isang mahinang guhit ang muling lumitaw sa monitor. Pagkatapos ay isa pa, at isa pa. Ang tibok ng puso ni Damian, bagaman mahina, ay muling nagbalik. Tila ba narinig ng kanyang kaluluwa ang paninindigan ni Leora sa labas ng kanyang pintuan. "He's back! We have a pulse!" Ang sigaw ng doktor ay narinig ni Leora, at sa isang saglit, isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi sa gitna ng panganib. "Narinig mo yon?" tanong ni Leora sa lalaking may hawak ng baril. Buhay siya, at hanggat humihinga kaming dalawa, hindi kayo mananalo. Bago pa man makakilos ang mga armadong lalaki, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa dulo ng pasilyo. Ang mga operatiba ng SWAT na kanina pa tinawagan ni Attorney Valdez ay dumarating na. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa sahig at ang mga utos ng mga autoridad ay pumuno sa ospital. Sa takot na mahuli, nagkanya-kanya ng takbo ang mga tauhan ni Victor, ngunit ang kanilang pinuno ay nanatiling nakatitig kay Leora ng may puot. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Naramdaman ni Leora ang isang mainit na hapdi sa kanyang balikat, ngunit hindi siya natumba. Nanatili siyang nakatayo hanggang sa ang lalaki ay tuluyang madakip ng mga pulis. Nang mawala ang panganib, dahan-dahang napaupo si Leora sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pintuan ni Damian. Ang notebook ay duguang-duguan na, ngunit ligtas sa kanyang yakap. Pumasok si Attorney Valdez at ang mga nurse para tulungan siya. Ngunit ang tanging tinitingnan ni Leora ay ang monitor sa loob ng silid. "Leora, kailangan nating gamutin ang sugat mo," pag-aalala ni Attorney Valdez. "Ayos lang ako." "Buhay siya, Attorney Valdez. Buhay siya." Pabulong na wika ni Leora bago dahan-dahang ipikit ang kanyang mga mata sa sobrang pagod. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, isang huling katotohanan ang nabasa niya sa notebook na bumukas sa kanyang paanan. Ang lihim na kasunduan ng kanilang mga magulang ay hindi tungkol sa nakaw na yaman, kundi tungkol sa isang buhay na isinakripisyo upang iligtas ang isa. Ang tatay ni Damian ay namatay upang iligtas ang tatay ni Leora noong panahon ng diktadura. Ang lahat ng galit ni Leora sa mga Alcantara ay nakabatay sa isang malaking maling akala. Ang utang na loob na akala niya ay kailangan niyang bayaran, ay matagal na palang nabayaran ng dugo ng pamilya ni Damian. Huwag kang hihingi ng tawad sa isang sakripisyong ginawa mo dahil sa pag-ibig, Damian. Dahil sa dulo ng lahat ng apoy at dugo, ang tanging natira ay ang katotohanang tayo ay pinagtagpo, hindi para maghigantihan, kundi para magtulungan. Ang boses ni Leora ay mahina, ngunit may taglay na kapayapaang ngayon lamang niya naramdaman. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Damian. Ang kanyang kanang balikat ay may puting benda, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa bintana ng ospital. Makalipas ang 3 araw ng kawalang malay, sa wakas ay idinat ni Damian ang kanyang mga matang puno pa rin ng pagod, ngunit may malinaw na pagkilala sa babaeng nasa kanyang harapan. Dahan-dahang itinaas ni Damian ang kanyang kamay. Ang bawat galaw ay bakas ang hapdi ng kanyang mga sugat upang haplusin ang pisngi ni Leora. Ang kanyang mga daliri ay tila nanginginig habang dinadama ang balat ng dalaga. Tila tinitiyak kung ito ba ay totoo o isa lamang magandang panaginip sa gitna ng kadiliman. Ang notebook, ang lihim ni Victor. "Nalaman mo na ang lahat, hindi ba?" Ang boses ni Damian ay paos, tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Tumango si Leora, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. "Nalaman ko na ang tatay mo, si Tito Eduardo. Siya ang nagligtas sa tatay ko noong panahon ng kaguluhan. Namatay siya hindi dahil sa aksidente, kundi dahil mas pinili niyang mabuhay ang kaibigan niya kaysa sa sarili niya. Ang utang na loob na akala ko ay kailangan kong singilin sa iyo ay matagal na palang nabayaran ng dugo ng pamilya mo."
Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Damian. Ang bawat salita ni Leora ay tila isang gamot na nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang konsensya. Kaya pala palaging sinasabi ni Lola Esmeralda na ang pamilya Santillan ay bahagi ng aming buhay. Pero nabulag ako ng ambisyon at ng mga kasinungalingan ni Clara. Patawarin mo ako, Leora, dahil kailangan mo pang dumaan sa impyerno bago ko nalaman ang halaga mo. Ito ang kanilang golden moment. Ang sandali ng wagas na pag-unawa kung saan ang lahat ng pader na itinayo ng puot ay tuluyan ng gumuho. Iniyuko ni Leora ang kanyang ulo at idinikit ang kanyang noo sa kamay ni Damian. Nararamdaman niya ang mahinang tibok ng pulso ng lalaki, isang himig ng buhay na tila isang himala pagkatapos ng lahat ng trahedya. Wala nang dapat patawarin, Damian, bulong ni Leora. Dahil sa gitna ng lahat ng paninira ni Victor at Clara, ang tanging bagay na hindi nila nakuha ay ang ating kakayahang magmahal muli. Sila ang nakakulong ngayon sa dilim ng kanilang sariling kasakiman habang tayo ay malaya na. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang hatol ng batas ay pinalna. Si Victor at Clara, kasama ang kanilang mga tauhan, ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo. Ang lahat ng kanilang ninakaw na yaman ay naibalik sa Santillan Estate. Ang hustisya ay hindi lamang nakamit sa loob ng korte, kundi maging sa mga mata ng publikong dati ay humamak kay Leora. Ang dating delivery girl ay ngayoy kinikilala bilang simbolo ng katatagan at dangal. Pagkalipas ng ilang linggo, sa harap ng mga guho ng dating mansyon, nakatayo sina Leora at Damian kasama si Doña Esmeralda. Ang amoy ng basang lupa at ang sariwang hangin ng umaga ay nagbibigay ng bagong lakas sa kanila. Hawak ni Damian ang isang blueprint, hindi ng isang dambuhala at malamig na mansyon, kundi ng isang tahanang puno ng liwanag at puwang para sa mga bagong alaala. Dito natin itatayo ang bagong simula. Wika ni Damian habang nakatingin kay Leora ng may pagsuyo. Isang tahanan kung saan ang bawat tao ay ituturing na may halaga, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Tumingin si Leora sa langit, kung saan ang bukang liwayway ay nagpapakita ng mga kulay ng rosas at lila. Naramdaman niya ang kahoy na bilyete sa kanyang braso, ang tanging alaala ng kanyang nakaraan, ngunit ngayon ay may kasama na itong isang singsing. Isang simpleng ginto na sumisimbolo ng kanyang kinabukasan. Handa ka na ba, Miss Santillan? Tanong ni Damian ng may halong biro, ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso sa pangako. Handa na ako, Damian, sagot ni Leora, habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Dahil alam ko na sa bawat unos na darating, hindi na ako mag-isa. Mayroon na akong tahanan sa puso mo. Habang dahan-dahang lumulubog ang huling anino ng nakaraan, isang tanong ang nananatili sa isipan ng mga nakasaksi sa kanilang kwento. Paano nga ba nagagawang magpatawad ng isang pusong dumanak ang dugo? At sapat nga ba ang pag-ibig upang buuin ang isang mundong pinira-piraso ng kasakiman? Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang lamunin ng apoy ang lumang mansyon ng mga Santillan. Ngayon, sa ilalim ng banayad na sikat ng araw sa hapon, isang bagong gusali ang nakatayo sa parehong lupain. Hindi ito kasing taas o kasing malamig ng dating mansyon. Ito ay isang tahanang gawa sa salamin at kahoy, kung saan ang bawat bintana ay tila humihinga ng liwanag. Sa bukana ng bahay, isang plaka ang nakasulat. Santillan Alcantara Foundation, tahanan para sa mga manggagawang pinagkaitan ng katarungan. Nakatayo si Leora sa gitna ng malawak na garden. Suot ang isang payak na puting damit na sumasayaw sa ihip ng hangin. Hawak niya ang isang bouquet ng mga sariwang bulaklak, mga paborito ni Nanay Rosa. Dahan-dahan siyang lumapit sa maliit na memorial na itinayo niya sa ilalim ng puno ng akasya, kung saan inilibing ang isang bahagi ng kanyang mga alaala. Tingnan mo kami ngayon. Pabulong na wika ni Leora, ang kanyang boses ay puno ng kalinga. Ang hustisyang ipinangako ko sa iyo, hindi lang para sa atin. Para na rin ito sa lahat ng mga taong tulad ko noon na itinuturing na basura sa kalsada. Hindi na kailangang magtago ng kahit sino sa ilalim ng maskara ng kahirapan. Hinaplos ni Leora ang kahoy na bilyete sa kanyang braso. Hindi na ito ang tanging simbolo ng kanyang pagkakakilanlan, kundi isang paalala na ang tunay na yaman ay matatagpuan sa tibay ng kalooban. Sa tabi nito ay kuminang ang kanyang wedding ring, isang simpleng ginto na nagpapaalala sa kanya ng gabi ng bagyo
na naghatid sa kanyang tadhana. Leora, ang mga bata sa foundation, hinahanap ka na nila. Gusto nilang marinig ang kwento mo. Ang barito ng boses ni Damian ay pumailan lang mula sa kanyang likuran. Humarap si Leora at nasalubong ang mga mata ni Damian na ngayon ay puno na ng kapayapaan at wagas na pagmamahal. Wala na ang kagwapuhang puno ng yabang. Ang nakikita ni Leora ay isang lalaking nahanap ang kanyang sarili sa paglilingkod sa iba. Bagaman may mga bahagyang peklat pa rin sa kanyang leeg mula sa apoy, ito ay mga marka ng kanyang katapangan at pagsisisi. Lumapit si Damian at dahan-dahang yinakap si Leora mula sa likuran. Inilalagay ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Minsan naiisip ko, paano kung hindi ako nagkamali noon? Paano kung hindi kita itinaboy sa ulan? Siguro hindi ko kailanman malalaman kung gaano katamis ang magpakumbaba at magmahal ng totoo. Ang bawat patak ng ulan noon, Damian, ay kailangan para lumago ang pag-ibig na ito. Sagot ni Leora habang hinahawakan ang mga kamay ng asawa. Hindi tayo binigyan ng tadhana ng madaling daan dahil ang mga pinakamagagandang bulaklak ay sumisibol lamang pagkatapos ng pinakamalakas na unos. Sa loob ng malayo at madilim na bilanggo, si Clara at Victor ay nananatiling bilanggo ng kanilang sariling puot. Ang balitang tagumpay ni Leora at Damian ay tila isang araw-araw na parusa sa kanila. Isang patunay na ang kasakiman ay laging nagtatapos sa pag-iisa. Ngunit para kina Leora, ang paghihiganti ay matagal nang natapos. Ang kanilang panalo ay hindi ang pagpapakulong sa kaaway, kundi ang kakayahang mamuhay nang walang dalang bigat sa puso. Naglakad ang mag-asawa patungo sa loob ng foundation kung saan naghihintay ang tawanan ng mga tao at ang tunog ng mga kubyertos. Isang payak at masayang pagsasalo. Habang papasok sila sa pintuan, muling narinig ni Leora ang mahinang himig ng oyayi na kinakanta niya noon sa garden. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang malungkot na awit ng nakaraan, kundi isang himig ng pasasalamat para sa kasalukuyan. Natutunan ni Leora na ang dignidad ay hindi nasusukat sa taas ng posisyon o sa kinang ng alahas. Ang tunay na dangal ay ang pagtayo muli matapos madapa, ang pagpapatawad sa mga taong sumira sa iyo, at ang pagyakap sa katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Sa dulo ng lahat, ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang nawawalang tagapagmana, kundi tungkol sa bawat babaeng naniwala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi ay palaging may bukang liwayway na naghihintay. At sa bawat pikit ng kanyang mga mata, hindi na ang lamig ng ulan ang nararamdaman ni Leora, kundi ang init ng yakap ng isang pamilyang binuo ng pag-ibig, katapatan, at wagas na pananampalataya sa bukas.